Hello guys, hello Capricorn, welcome dito sa aking channel, Polarin 888, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy, para to sa lahat ng Capricorn, expected message, expected blessings for the year 2025. Tingnan natin Capricorn kung ano yung mensahe sa'yo, okay? Delight, and then compassion. Okay, first card tayo Capricorn, dito sinasabi na this year, bilangin mo daw lahat ng blessings mo this year. So, mag-focus ka lang sa kung ano yung positive na dumarating sa buhay mo. Bilangan yung blessings, mag-enjoy sa buhay, okay? Take pleasure in simple things. So, ibig sabihin, simplify life, simplify things, be happy, small things, big things, lahat mo ipagpasalamat. And dito sinasabi na always expect the best for this year. Wow, ang galing. Okay. And next is compassion. So, same din dito, Capricorn, sinasabi na kailangan mong maging mabuti sa sarili mo, kailangan maging mabait sa sarili mo. Patawarin, dapat patawarin sarili, ibang tao para makalaya ka na. Okay? So, be positive. Tingnan mo lang yung positive side ng tawag dito. Okay? Huwag ka nang tumingin sa negative sides. If ever man meron. Okay. Wait lang guys. Okay. Capricorn. Okay. Goddess of the Moon. Okay, so yung Goddess of the Moon mo dito is about fear, worries, or kung ano pa man siya. So, nakikita ko sir dito, mayroon kang hinihintay eh. Kasi it's number 7, you're waiting for something, for someone, for the result. And yun nga, sinasabi ko sa'yo dito, count your blessings. Okay? Kasi minsan, pwede kang ma-disappoint kasi matagal. But ito, sinasabi naman na kailangan natin ng patience sa taong ito kasi alam mo yung recovery natin, okay? Maraming pinagdaanan yung mundo, so kailangan mo makarecover. Kailangan nating makarecover. So, ang nakikita ko sa'yo dito, medyo yung negative lang is masyado kang impatient, okay? So, which is hindi siya makakatulong dito sa year na to, yung pagiging impatient. Yun lang yung kailangan mong bawasan. Okay, High Priestess, and at the same time, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Huwag tayong magpadalos-dalos, Capricorn. Pag-isipang mabuti lahat ng mga gagawin. 10 of Wands, sobrang busy, workaholic. Okay, sobrang workaholic, sobrang busy, multitask. Pwedeng may trabaho ka, nagbe-business ka pa, nag-aalaga ka pa ng pamilya mo, may mga side hustle ka pa, parang ganon. Sidelines, parang ganun. So, nakikita ko na ang dami-dami mong pinapasan this year. Okay? Pasan mo ata yung mundo eh. Pasan mo ata yung lahat ng responsibilities. Pwedeng yung iba, ma-promote sila sa trabaho or pwedeng madagdagan yung task nila sa business. So, kailangan talaga nilang mag-double time. Yung iba din sa inyo dito, pwedeng naghihintay kayo ng relationship or pwedeng naghihintay kayo ng someone or relatives, friends na pwedeng tulungan ka sa kung anong pinapasan mo. So, pa-comment sa comment section if parang feeling mo mag-isa kang nagsasuffer. So, feeling mo kailangan mo ng katulong pero walang tumutulong sa'yo. So, dito nakikita ko na parang napaka-workaholic mo. Kailangan mo dito ng katulong. Okay? But, ang maganda dito kasi syempre pag maraming trabaho, maraming racket, maraming sidelines, mga side hustle, marami din pera. So, yun lang ang maganda. Kasi, pagod ka, pagod ka kasi nagtatrabaho ka, marami kang ginagawa, and yung bulsa mo din, balance. Diba? Yung bank account mo, may pera. So, nakikita natin na balance yung pera mo this year. Okay? And 7 of Swords, so mag-iingat ka. Dahil nga sa balance yung pera mo, pwedeng pag-interesan yan ng mga tao sa paligid mo, especially kung may kakilala kang Gemini or Libra or Aquarius or especially Gemini, nakikita ko na mag-iingat ka kasi pwedeng ma-scam ka, maloko ka or kung ano man. And if you're planning to travel, mag-iingat ka kasi pwede kang
ma-hypnotize, parang ganun. Okay? Knight of Swords. So, nakikita ko sir dito, maraming individual dito. Maraming tao sa buhay mo na posibleng makakatulong sa'yo. At ang Knight of Swords is either balita. So, connection, balita, attachment. So, marami kang matatanggap na tulong, marami kang matatanggap na balita, o marami kang matatanggap na information na pwedeng makatulong sa'yo para maging balance yung pera mo. So, may mga tutulong sa'yo, may tutulungan ka rin. Basta yung flow ng money sa buhay mo this year is balance. Okay? May pumapasok, may lalabas din. Hindi siya yung papasok lang tapos hindi ka mag-spend. Hindi ganun. Balance. Princess of Cups, isang water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, ang pwedeng makatulong sa'yo or pwedeng humingi ng tulong sa'yo this year. Okay, Emperor. Nakikita natin dito yung Capricorn, if you're planning to run for an office assignment or gusto mong maging politician or politician ka na, you're planning to run again sa posisyon na yan, possible dito na manalo ka. Meron din ditong Capricorn na pwedeng tumaas talaga yung posisyon sa trabaho, tumaas yung sweldo, may relocate, pwedeng mabigyan siya ng big breakthrough. Okay? And double confirmation yung damon, sinasabi sa'yo dito na kung maka-experience ka this year ng mga disappointments, yun nga, disappointment, stress, kasi normal yun taon-taon, walang perfect na reading, walang perfect na taon para sa lahat. Kasi balance yun diba? Nandito tayo sa mundo na balance yung lahat. May maganda, may hindi maganda. So, ito sinasabi na if ever lang maka-encounter ka ng hindi maganda, wag mong bigyan ng focus yan. Bilangin mo kung ano yung blessings mo and doon ka mag-focus. And at the same time, wag mong i-torture yung sarili mo na parang kailangan mong i-focus itong problema na to kasi ganyan, ganito. Hindi. Relax ka lang. Okay? Yun. Isa sa posibleng dahilan, baka masaktan ka this year is yung pag-aaway. Pag-aaway sa trabaho, competition sa trabaho, competition sa business, sa mga kapamilya, parang ganon. And if ever man, hindi mo ma-achieve yung peace and harmony na minamanifest mo, wag mo nang ipilit. Kasi maayos din siya sa tamang panahon. Okay? So, nakikita ko sure dito na kailangan mong kumalma kasi ang init ng tao sa linggong ito. Sa year na to parang mabilis silang magalit, sensitive yung emotion nila. So, dito sinasabi na kalma lang. Okay? Kalma lang kasi ibibigay sa'yo ng universe yung good karma. Kapalit ng kung ano man pinagdadaanan mo sa ngayon. Ay, kita ko sure dito yung pwedeng marital contract. Pwedeng may kakasal sa sa pare or sa kung saan pa man. Meron ditong contract signing sa work, sa business, sa kasal yan, parang ganun. Or sa bahay, sa sakyan. Okay? So, yun. So, sa confirmation. So, confirm dito, Capricorn, na posibleng may kakasal. And sa usaping relationship, intimate relationship, if may papasok pa lang sa buhay mo na new relationship, magiging sobrang solid and secure yung foundation yung dalawa. And yung iba din sa inyo, yun, may kakasal, may magpaplano ng kasal or engagement this year. Seven of Cups. Nakikita ko sa'yo dito na maraming parang rason this year. Maraming rason ka na posibleng, or maraming rason para mag-celebrate. Yun yung pinaka nakikita natin. At ang 3 of Cups and then 7 of Cups, parang sinasabi sa'yo na everything happens for a reason. But, minsan, may mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin dapat na tambayan. Lalo na yung mga problema niyan, mga stress, anxiety. Hanapin mo, diba? Count your blessings and enjoy life. Hanapin mo yung kung saan ka magiging masaya. Okay? And expect for the best. Okay? And be compassionate sa sarili mo. Kasi pag hindi mo minahal yung sarili mo, diba? Sino yung magmamahal sa'yo? Diba? So, yun. So, last 3 cards natin is Knight of Wands, You're the Fool, and the Empress. Nakikita ko yung excitement dito. So, by the pwedeng second half or pwedeng mga 9 months siya ng 2025,
nakikita ko yung sobrang excitement mo para sa mga pagbabago. For example, maraming pupunta na ibang bansa or lilipat ng company. Mayroong mga healthy regimen or healthy habits sila na sisimulan. May bagong baby, may mabubuntis, may friendship na magre-reconcile, or may family members na maayos. Parang ganun. So, ang dami-dami ditong good news na worth celebrating. Okay? Thank you guys. Bye!